Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating itutuloy ang series na proper posture. Seven posture of praying. So pag sinabing posture, hindi ito literal na dapat nakaluhod, nakahiga, nakatayo, nakaupo kapag tayo ay nagdadasal. So sinasabi rito na kapag yung tamang postura, yung tamang estado at yung tamang posture ng puso kapag tayo ay nananalangin. So, ngayon praying with adoration. So, yung nananalangin ka ng pinapanalangin mo lang yung ina-acknowledge mo lang yung Panginoon mo kapag tayo yung praying with adoration, wala kang ibang hinihiling sa kanya kundi nang nagdadasal ka lang para papurihan siya, no? So, praying with adoration. So, Jeremiah chapter 32 verse 17 ang sabi rito, Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. Sa Tagalog, si Jeremiah ay nananalangin. Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at lupa. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, walang bagay na mahirap para sa iyo. So ito yung mga panahong kinausap si Jeremiah ng Panginoon na Jeremiah, bili ka ng lupa. Bili ka ng lupa sa Israel. And yung time na yon ay nagkakaroon ng digmaan. So kumbaga, Lord, bakit ako bibili ng lupa ngayon? Bakit ako bibili ng lupa? Digmaan nga, 'di ba? So, sayang lang, parang ganoon sinasabi ng Jeremiah. Pero 'yun nga, hindi niya pinag hindi siya nagdalawang isip na sundin ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, 'yun nga, instead pinuri niya pa na parang sinabi niya na, Lord, nilikha mo ang langit at lupa, wala nang bagay na mas mahirap para sa iyo. So kumbaga, wala akong pake kahit na may digmaan o basta susundin ko yung utos mo kasi nga ikaw ang Diyos at walang bagay na mahirap sa iyo. Sa unang teaching punta tayo, ang sabi rito, the prayer of adoration acknowledge God's character. So sinasabi rito na kapag tayo nananalangin na puro pagpupuri sa Kanya, na-acknowledge or nabibigyan natin pansin yung katangian ng Panginoon. Siyempre kapag sinasabi natin na Lord of Lord, King of Kings, ikaw ang pinakang Lord ng lahat, walang mahirap sa'yo, ganun-ganon. So, na-acknowledge na talagang napaparealize sa atin na kung ano talaga yung Panginoon natin. Kung ano talaga yung capable, kung saan talaga capable yung ating Panginoon. So, sa ikalawang teaching, ang sabi rito, the prayer of adoration strengthens our faith in God. So, syempre nga naman, kapag nga tayo ay kapag pinupuri natin ng Panginoon, kapag sinasabi natin kung ano siya at yung mga bagay na kaya niyang gawin na walang mahirap sa kanya, ganun-ganun. Syempre, ang tendency nun, ang resulta nun, lalakas. Kumbaga, iigting lalo yung paniniwala natin sa kanya, yung iigting lalo yung pananampalataya natin sa Kanya dahil yun nga, ina-adore mo kumbaga hinahangaan mo na Lord, walang mahirap sa'yo, walang ganto ganyan, ikaw ang hari ng lahat, ganun. So yun, napapaigting nun yung pananampalataya natin sa Kanya. So sa ikatlong teaching, ang sabi rito, the prayer of adoration gives meaning to our situation. So kapag ina-adore natin ng Panginoon, kapag pinupuri natin ng Panginoon, na nagbibigay ito ng clarity, nagbibigay ito ng kaliwanagan sa atin na pag may mga times or kapag may mga punto sa buhay mo na nagkakaroon ka ng problema, ganun, mga pagsubok sa buhay, hindi mo siya nakikita Hindi mo siya nakikita as sinisisi mo sa Panginoon na, Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit mo sa akin ginagawa to? Ganun. Kumbaga, naiintindihan mo na kaya sa'yo binibigay yung mga ganung bagay, na kaya pinapadana sa iyo yung mga ganong pagsubok kasi may ibig sabihin, kasi may gustong iparealize sa iyo yung Panginoon. Marahil pinapalakas ka lang niya, marahil
binibigyan ka lang niya ng kaalaman, karunungan, gano'n, para sa hinaharap, gano'n. So, sa application, paano nga ba natin ito mai-a-apply sa ating mga buhay? Unang-una sabi rito, begin your prayer with adoration. So, kapag tayo nananalangin, simulan muna natin sa pagpupuri sa Panginoon na kumbaga banggitin natin na Lord, ikaw ang pinakang makapangyarihan sa lahat, ganun gano'n, walang mahirap sa iyo, ganun gano'n. Bago lang natin sabihin yung kailangan natin, or bago lang natin sabihin yung talagang hihingiin natin sa kanya. Kasi pag nauna kasi yun, pag nauna mong na-realize kung sino or kung ano yung kayang gawin ng Panginoon mo, wala nang mahirap sa iyo eh. Kumbaga, magiging maliit yung mga problema mo or yung mga pagsubok na dinadaanan mo sa buhay. Kasi nga, alam mo sa sarili mo na ikaw mismo, alam mo na yung Panginoon mo ay makapangyarihan at walang imposible sa Kanya. So, ayun, sa ikalawang application ng sabi rito, believe in God's revelation of Himself. So, ayun nga, kaya nasabi ko, magtiwala ka. Magtiwala ka na yung Panginoon mo ay walang mahirap sa Kanya, walang imposible sa Kanya, at kung nasaan ka man at kung ano ka man, kinakaharap mo ngayon ay malalagpasan mo yan, at meron dahilan kung bakit sa'yo binibigay yan. Kasi nga, yun nga, wala namang imposible sa Kanya na lahat talaga ng nangyayari sa'yo ay So, sa ikatlong application ng sabi dito, build your life on God's wisdom and sovereignty. So, kailangan nating maintindihan na yung Panginoon natin ay makapangyarihan at walang imposible sa Kanya. So, siya yung hayaan mong mag-control sa iyo na nang sa ganun is mas maging magaan yung buhay mo, na to the point na, for example, nakakaranas ka ng mga problema sa buhay or nakakaranas ka ng mga pagsubok sa buhay. Kapag alam mo kung na yung Panginoon mo ay walang imposible sa Kanya, gano'n, wala siyang hindi kayang gawin, gano'n. Kumbaga, magaan yung buhay mo na alam mo na may katapusan din yun, alam mo na merong tinuturo lang sa yung sitwasyon na yun, gano'n. So, build your life on God's wisdom and sovereignty. So, ayun, maging pundasyon ng buhay mo yung Panginoon, na ma-realize mo na makapangyarihan siya at walang imposible sa Kanya. So, yun lamang. Napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.